tatalakayin natin ang 6 na makrong kasanayan. Ang una ay ang pananaliksik. Ito ay ang proseso ng pangangalap ng mga totoong impormasyon na humahantong sa kaalaman. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng kung anumang nalalaman o napag-alaman na. Matatanggap ang karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng pagpapatunay ng mga panukala o sistema at sa pagsubok sa mga mainam na pagpapaliwanag ng mga napansin o obserbasyon. Isang prosesong mapagsuri, sistematiko o maparaan, organisado o nakaayos o walang kinikilingan. Nararapat na masagot ng prosesong ito ang isang katanungan o hypothesis. Sa ganitong paraan, dapat itong nakapagpapataas o nakapagdaragdag ng kaalaman hinggil sa isang nakikilalang bagay na ibig mapag-alaman pa ng mga mamamayan. At dumako naman tayo sa pagbabasa. Ang pagbabasa ay pagbibigay ng kahulugan sa mga nakasulat o nakalimbag na mga salita. Ang pinapagkain ng ating utak na patunayan nating marami sa mga nagtatagumpay na tao ay mahilig magbasa. Ang dating kaalaman ng tagabasa ay kailangang maiugnay niya sa kanyang binabasa. Ang kahalagaan ng pagbasa ay pagkilala, pag-unawa, pagpapakahulugan, at pagtataya ng mga ideya sa mga nakalimbag na simbolo. Ito ay proseso ng mga pag-unawa sa kaisipang hatid ng autor sa mga mambabasa. Sa pamamagitan ng pagbabasa, nahahasa ang iba't ibang kasanayan ng isang individual. Ang pagbasa ay isa ring kognitibong proseso ng pag-unawa sa mensaheng nakalimbag o anumang wikang nakasulat. May kaugnayan ito sa pagsulat sapagkat anumang binabasa natin ay maaaring isulat at anumang maisusulat ng ating kamay ay nababasa ng mata, nakakambal ng pagpapakahulugan gayon din sa pagkatuto sapagkat ang kakayahan sa pagbasa ay daan tungo sa kaalaman. At ang kahalagahan naman nito ay upang maaliw, tumuklas ng mga bagong kaalaman at maimbak sa ating isip. Mabatid ang iba pang mga karanasan na may mapupulutan ng aral. Nakapaglalakbay natin ang ating diwa sa mga lugar na pinangarap nating marating. Napag-aralan natin ang iba't ibang kultura ng lahi upang mabatid ang pagkakaiba at pagkakatulad nito sa kulturang ating kinagisnan. At mayroong 2 uri ng pagbabasa. Una na dito ay skimming, na nangangahulugan din ng pagtugon sa isang teksto o kabanata ng mabilisan para magkaroon ng pangkalahatang ideya sa nilalaman ng material at kasanayan sa pagkilala ng mga salita upang maunawaan ang isang teksto na isasagawa sa paraan mabilisan ang pagsusuri ng teksto. Ang pangalawa naman ay ang scanning. Ang scanning ay tumutukoy sa paghanap ng isang tiyak na impormasyon sa isang pahina. Sa uring ito ng pagbabasa, hindi na hinahangad na makuha ang kaisipan ng sumusulat dahil mahalaga makita ang hinahanap sa madali at mabilis na paraan.
Dumako naman tayo sa um, pagsulat. Ang pagsulat ay artikulasyon ng mga ideya, konsepto, paniniwala at nararamdaman. Ang ipinapahayag sa paraang pagsulat. Ito ay binubuo ng dalawang yugto. Yugtong pang-kognitibo at ang pangalawa ay yugto ng proseso. Ang pagsulat ay mayroong layunin. Ang una dito ay ang paglalahad. Tinatawag din itong pagpapaliwanag na nakasentro sa pagbibigay linaw sa mga pangyayari, sanhi at bunga, at magkakaugnay ng mga ideya at pagbibigay ng mga halimbawa. Ito ay ang paglalahad. Pangalawa naman ay pagsasalaysay. Ang pagsasalaysay ay nakapokus ito sa chronological o pagkasunod-sunod na daloy ng pangyayaring aktwal na naganap. Ito ay ang pagsasalaysay. At nakasalalay sa may akda ng maikling kwento o nobela ang mahalaga at kapanapanabik na bahagi ng salaysay. Gumagamit ng iba't ibang estilo o istruktura ng pagbuo ng kwento ang mga manunulat ng panitikang nasa anyong tuluyan. Ang pangatlo naman ay pangangatwiran. Ipinapahayag dito ang katwiran, opinyon, o argumentong pumapanig o sumasalungat sa isang isyu na nakahain sa manunulat. Ang ikaapat naman na layunin ng pagsulat ay ang paglalarawan. Ang paglalarawan ay sinasaad sa panulat na ito ang obserbasyon, uri, kondisyon, palagay, damdamin ng isang manunulat hinggil sa isang bagay, tao, lugar, at kapaligiran. Dito niya i-describe ang kanyang saloobin o ang kanyang mga nakikita sa kanyang kapaligiran at kung ano nga ba ang ipinapahiwatig nito. At dahil dyan ay nakasusulat siya ang manunulat ay nakasusulat siya ng mga paglalarawan sa kanyang kapaligiran. At ang pagsusulat ay may tatlong bahagi. Ang una ay mayroon itong introduction o panimula. Ang karaniwang isinasaad dito ang paksa, kahalagahan ng paksa, dahilan ng pagsulat ng paksa, at pambungad ng talakay sa daloy ng papel. Ang ikalawa namang katawan o parte ng isang sulat ay ang katawan or the body. Dito matatagpuan ang mga pangunahing pagtatalakay ng isang paksa. Dito ay nasusulat ng isang manunulat ang kanyang saloobin. Ang pangangatwiran ay ipinapaliwanag niya o isinasalaysay ang mga or paglalarawan, at paglalahad ay matatagpuan sa bahaging ito. At ang ikatlong bahagi naman ay ang pagkakaroon ng konklusyon. Dahil ang pagkakaroon ng konklusyon ay bilang isang manunulat dapat ay bigyan mo ng isang ending ang isang iyong sinusulat or iyong pananaliksik. Dito ay nilalagom ang mga mahahalagang puntos ng papel.
Isinasaad din sa bahaging ito ang napatunayan o napag-aralan batay sa paglalahad at pagsusuri ng mga impormasyong ginamit sa papel o pananaliksik. Karaniwan ay ito ay closing remarks ng isang pagsulat. Dito mo matatagpuan ang mga impormasyon o mga sources na ginamit ng isang manunulat. At dito din nakikita kung mayroon bang nahanap na solusyon ang manunulat sa kanyang isinasaliksik na sa isang topiko. Kung kaya't nakukuha niya ang kanyang impormasyon na hinahanap. At dumako naman tayo sa isang makrong kasanayan na isa rin ito sa bahagi ng makrong kasanayan na ang pakikinig. Ang pakikinig ay isang proseso ng pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng sensoring, pakikinig at pag-iisip. Ito rin ay pagtugon mental at pisikal sa mensaheng nais iparating ng taong nagdadala ng mensahe. Ang pandinig ay mananatiling bukas at gumagana kahit na tayo ay may ginagawa. At ito rin ay karaniwang madalas na ginagamit natin sa pang-araw-araw na buhay dahil ito ay ating unang natutuhan. Dahil kung hindi tayo nakakarinig, hindi tayo nakakapagsalita. Kung hindi tayo nakakarinig, hindi tayo nakakapagsulat, or ito talaga ang unang natutuhan ng isang tao. At 45% ng oras na tao ay madalas nating ginagamit ang pakikinig. Kagaya na lamang ng kapag may nagsasalita sa harap, dapat tayong may matalas na pag-iisip at pakikinig upang maintindihan ang kanyang sinasabi, at mayroon din tayong makukuhang leksyon sa kanyang sinasalita. At ang kahalagahan ng pakikinig ay ito ay mabilis at mabisang paraan ng pagkuha ng impormasyon na maliban sa pagbabasa. Ito ay nagsisilbing daan sa mabisang pagkakaunawaan. Sa pakikinig ay kailangan ng konsentrasyon sa pag-unawa at pagtanda ng mga naririnig. Dahil kung hindi ka nakikinig sa iyong kausap, paano kayo magkakaroon ng isang matiwasay na pag-uusap kung hindi mo naman ito pinakikinggan? At dumako naman tayo sa mga uri ng pakikinig. Ito ay ang passive na pakikinig, kung saan ay maaaring ikaw ay nakikinig lamang sa kanyang sinasabi ngunit hindi ka nakikipag-usap. Ito ay kapag ikaw ay nakikinig lamang sa isang talumpati o di kaya ay nanonood ka lamang ng isang telebisyon. Walang mangyayaring salita ng mga salita. At ang isa naman ay ang active na pakikinig, kung saan ay ikaw mismo at ang iyong kausap ay nagsasalita ng mga salita upang kayo ay magkakaroon ng komunikasyon. At ito ay napaka-importanting bahagi ng makrong kasanayan upang tayo ay magkakaintindihan ng ating kausap. At ang isa namang napaka-importanting makrong kasanayan ay ang pagsasalita. Ito ay parte ng makrong kasanayan dahil ang pagsasalita ay kakayahan at kasanayan ng isang taong mahipayag
ang kanyang ideya, pinaniniwalaan, at nararamdaman sa pamamagitan ng paggamit ng wikang nauunawaan ng kanyang kausap. Dahil kagaya na lamang ng may kausap kang Amerikano ngunit ay hindi ka marunong mag-Ingles, paano kayo magkakaunawaan? So, dapat lamang na gumamit ka ng mga salitang nauunawaan niya, dahil hindi naman pwedeng magsasalita ka ng Tagalog, English lamang ang kanyang nalalaman na lengguwahe. Kung kaya't sa puntong ito, ikaw ay mag-adjust ng iyong lengguwahe. 30% ng oras ng tao ay pagsasalita. At ang pagsasalita ay ang ikalawang natutunan ng tao. Dahil una dito ay ang pakikinig. At bakit nga ba mahalaga ang pagsasalita? Mahalaga ang pagsasalita dahil naipapabatid ng kausap ang kaisipan at damdamin ng nagsasalita. At ito rin ay nagsisilbi itong kasangkapan upang magkaunawaan ang mga tao. Kagaya na lamang ng sinabi ko kanina, naiimpluwensyahan at naaanyaya ang nakikinig. Naipapahayag sa madla ang opinyon at katwiran, may kabuluhan na papakinabangan ng bawat isa. So, mahalaga ang pagsasalita dahil ito ay kasangkapan ng isang tao upang pagkaunawaan ang mga ideya ninyong dalawa na inyong kausap. At mayroon namang importanteng bahagay ang pagsasalita. Ito ay ikaw ay dapat may kaalaman ng iyong paksa na sinasabi. Dahil kung wala ka namang kaalaman tungkol doon ay paano mo maibabahagi ito sa ibang tao? At pangalawa ay ang kasanayan. Dapat ay mayroon kang pagsasanay sa iyong sarili na ito ay kaya mong gawin. At pangatlo ay ang tiwala sa sarili, dahil ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ay pagkakaroon din ng confidence na maipahiwatig sa ibang tao ang iyong nararamdaman. At ang kasangkapan ng isang pagsasalita ay ang una dito ay ang ating tinig. Importante ang tinig, dahil kung wala kang tinig, paano ka makikipag-usap ng iyong mga madla. At ang iyong bigkas ng mga salita ay napaka-importante upang hindi ma-misinterpret ng ibang naririnig ang iyong mga sinasabi. At importante ang tindig, dahil hindi ka naman pwedeng hindi ka na sa proper posture ng iyong pagtitindig sa harap ng mga madla. At ang kumpas ng iyong kamay or ng mga ginagawa mo sa harapan. At ang isa namang makrong kasanayan ay ang panonood. Ang panonood ito ay proseso ng pagmamasid ng manonood sa palabas, video recording at iba pang visual media upang magkaroon ng pag-unawa sa mensahe o ideya na nais iparating nito. At ito ay bahagi na ng pang-araw-araw nating gawain, dahil madalas tayong nanonood ng telebisyon. Maraming palabas doon at importante na tayo ay mayroong manonood na mayroon tayong komprehensibong pag-iisip upang maunawaan kung ano ang
pinapalabas dahil madalas dito ay may ang mga pinapanood nating mga video o di kaya yung mga pelikula ay mayroon tayong mga leksyon na mapupulot dito. At kagaya na lamang ng panonood natin sa social media, madalas dito ay ipinapalabas doon ang mga meme. Kung wala tayong pag-uunawa sa kung ano ang ating pinapanood, ay hindi natin ito mababahagi sa iba pang gustong umunawa nito. At mayroong iba't ibang visual ang isang panonood. Una ay ang larawang guhit. Ito ay madalas nating nakikita kapag may contest ng pagdodrawing. At larawan ng kuha ng camera ay ang pangalawa dahil madalas tayong nagsiselfie. Kumukuha tayo ng mga litrato ng ating mga kapaligiran. At madalas tayong kumukuha ng picture dahil ito ay nagpapahiwatig na mayroon tayong mga alaala na gusto nating alalahanin. 'Di ba? Kapag nakikita mo ang isang larawang kuha ng camera ay naiisip mo na ay ito yung nangyari sa panahong ito. Kaya kung kaya't ay nagbibigay ito ng damdamin na tayo ay namimiss natin ang litratong ito. At ang pangatlo naman ay video o pelikula. Kagaya ng sinabi ko kanina, madalas itong napapanood sa ating cellphone o di kaya sa panonood ng ating TV at sa mga multimedia din. Kagaya na lang ay magkapareho lamang ang video o pelikula sa multimedia. At mayroon namang uri ng manonood. Ang mga uri ng manonood ay diskriminatibo, casual o pakinabang. Pangatlo ay ang komprehensibong manonood. At ang pang-apat naman ay ang critical. Una dito ay diskriminatibo. Ito ay ang diskriminatibo ay ang paggamit ng opinion o prejudice sa panunuri. Maaaring ay ang diskriminatibo ay nagbibigay ito ng sariling saloobin sa kung ano ang kanyang ipinapanood o may sarili siyang reflection sa kanyang pinapanood. Ang pangalawa namang casual o pakinabang ay ito ay informal na pamamaraan at hindi nagbibigay focus sa detalye. Maaaring pahapyaw lamang ang kanyang panonood ng isang video at ito lamang ay kung ano ang kanyang gustong kunin na leksyon sa video lamang ang kanyang pinapanood. Ang komprehensibo naman ay nagpapahalaga lamang sa mensahe at hindi sa ibang detalye. Madalas ito ay kumukuha lamang tayo ng mga leksyon at hindi nagpapahalaga sa kung ano ang nagaganap doon o kaya mga graphics sa isang video. At ang ikaapat naman ay ang critical na uri ng manonood. Ang critical na uri ng manonood ay gumagamit ng pagbubuo ng hindi mula sa mga detalye upang makabuo ng ganap na pag-aanalisa o pagsusuri ng paksang napanood. At yun ang mga uri ng manonood na ito ay bahagi ng panonood sa 6 na makrong kasanayan. At sa pagkakaroon natin ng review o di kaya'y
paglalahat ng ating topiko ngayon ay mayroong 6 na makrong kasanayan. Ang una ay ang pananaliksik, pangalawa ay ang pagbasa, pangatlo ay ang pagsulat, pangapat ay ang pakikinig, ah, panglima ay ang pagsasalita, at ang pang-anim na makrong kasanayan ay ang panonood. At yun lamang ang 6 na makrong kasanayan sa pagkatuto. At itong lahat ay napaka-importanteng dapat nating malaman kung sa gayon ay meron tayong matututunan sa pakikipagtalastasan sa iba. Yun lamang, maraming salamat.